programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kahit pabagsak na bagsak si Moira ngayon at halos puro kamalasan na ang nangyayari sa buhay ni Moira the Explorer, ay meron pa rin talagang pang-asar itong si Direk at ang mga writers. Ayun nga ay ang patuloy na pagsisinungaling ni Zoe at ni Carlos. Hindi nga talaga natin maipagkakaila na mag-ama nga talaga itong si Zoe at si Doc Carlos, sapagkat pareho silang hindi mo maintindihan kung bida nga ba o kontrabida, kung mabait nga ba o hindi. Pero isa lang ang masasabi ng lahat at confirmed: pareho silang sinungaling at wala nang ibang inatupag kundi pansariling kagustuhan lamang. At wala silang pakialam kung marami silang natatapakang tao, basta't safe lang ang kanilang mababaho at madidilim na sikreto. Sa kabilang banda, sa sobrang liit na barangay ng pinagsyusyutingan ng abot kamay na pangarap, ay lagi talagang nagkikita ang balugang taong grasa na si Moira at ang mga bida ng teleseryeng ito. Dahil habang kumakain sa isang karinderya sila Aling Susan at si Josa, ay pag-iinteresan ng desperadang si Moira na nakawin ang wallet ng matandang si Lola Susan. At sa pagmamadali nga ni Moira ay tumakbo ito ng mabilis at na-shoot ang bruha sa kanal. At sasabihan ni Lola Susan ang mga taong gustong iahon si Moira sa kanal na huwag daw tulungan si Moira dahil snatcher daw ito. Hay nako, kahit ilang beses pa mapahiyayan si Moira, ay hiwalayan sa kanya sapagkat sobrang kapal ng pagmumukha niyan. Yun nga lang natai siya sa party ay parang nakalimutan na ng lahat at parang hindi niya na maalala din. Haha, Jar. Kaya naman kung nais mo pa ng mga latest updates and happenings sa abot kamay na pangarap, ay huwag mo namang kalimutang mag-like, share, and subscribe, and please hit the notification bell. Salamat sa panonood. Paalam!